Nagkaroon ng trade sa pagitan ng Clippers, Miami at Jazz. Nakuha ng Utah Jazz si Kevin Love, Kyle Anderson at second round pick ng Clippers na agad naman nag-post itong si Kevin Love na hindi niya aakalaing magiging math problem siya. Dahil yon sa ginawa silang pillar ni Anderson para i-accept yung trade. Expected pa dun iba-buyout din or i-waive ng Utah Jazz si Kevin Love. Napunta naman sa Miami si Norman Powell na mukhang hindi naging masaya si Powell sa pagkakatrade niya paalis ng Clippers. Siya kasi yung tinag na third star behind Hero at Adebayo sa Miami Heat. Last season, naka 21 points, 3 rebounds, 3 assists, 48 and 41% sa field. Pang work from home kasi itong si Powell dahil sa home court lang nila maganda yung nilalaro lalo na nung playoffs. Kaya di umano disappointed si Powell sa pagkakatrade dahil expiring contract siya at nawala tuloy yung rights niyang makakuha ng max contract sa Clippers. Tinag na winner ang Miami sa trade pero si Norman Powell hindi pa alam, depende kung makakakuha siya ng kontrata or hindi. Dahil bukod doon gusto rin makuha ng Miami si Damian Lillard. Hindi naman kasi risky na kunin agad ngayon si Lillard dahil kailangan lang maengganyo siyang pumunta sa gusto niyang team. Dahil ang target pa rin ni Lillard is team. Mahirap manalo kasi sa West at hindi rin naman siya basta-basta kukunin ng isang team na tingin niya contender. Pwedeng gawin ng Miami parang down payment. Isign nila si Lillard ng 1 guaranteed at 1 player option para lang ma-retain sa lineup nila. Pwede din naman nilang palitan or temporary palitan si Dame sa lineup kasi nga injured. Kaso mukhang nauunahan na ang Miami dahil ang Boston nire-recruit na si Lillard papunta sa kanila. Sa Clippers naman, nakuha si John Collins. Ito talaga yung best na kaduo para kay Ja Morant, para Ja Collins duo. Tatlong malaki na nasa Clippers, Lopez, Zubac, pati na rin si Collins, na expiring contract na rin naman katulad ni Powell. So sabi nga nila talo doon ng Clippers sa trade at sinabing pang love pass lang daw itong si John Collins. Pero base sa mga report, pumosisyon lang ang Clippers na makakuha ng isang free agent kaya tinrade agad nila si Powell para kay Collins. Mas malaki di hamak ang kontrata ni John Collins ng nasa 6 million. Pero dahil sa contract ni Powell, or mali pala, dahil sa possible next contract ni Powell sa Clippers, ang LA ang susunod na magkakaroon ng malaking luxury tax behind Phoenix Suns. Hindi sila makakapag-retool ng lineup sa mga susunod na taon. Dahil si James Harden kasabay na si Kawhi Leonard na may expire yung kontrata sa 2027. Silang dalawa yung may malaking kontrata. Tina-target din ng Clippers na maengganyo si Chris Paul na mapunta ulit sa kanila dahil sinabing 1 taon na lang siya maglalaro. Ganun din si Bradley Beal na nag-iintay na lang ng buyout. Si Beal yung isa sa mga iniintay ng Clippers na mag-buyout at magkaroon ng cap room para ma-retain siya until next year o sa susunod na taon pa. Tinitingnan di umano ni Bill ang market ngayon bago siya mag-decide na magpa-buyout. At kung aling team ang best para sa kanya, ang naghahabol kasi ngayon Bucks, Lakers, Warriors, Minnesota at Clippers. Bukod kay Damian Lillard, ang Miami nag-iisip din na kunin si Bradley Beal. Nasa 17 points, 3 rebounds, 3 assists, 49 and 38% shooting last season. Mababa din ang kontratang maibibigay ngayon kay Bill kaya bargain na siya. Dahil kinuha ng Miami si Powell, malamang i-cross out na ni Bill ang Miami Heat bilang potential destination niya. Kaya andun pa rin ang Bucks at yung Clippers na pwede niyang puntahan. Kapag nakakuha na rin ng team si CP3 at si Bradley Beal, dun pa rin papasok si Russell Westbrook na hanggang ngayon wala pang team na napupuntahan. So ito nabasa ko lang dahil hanggang ngayon tulog pa rin ata yung GM ng Golden State dahil ang potential or isa sa posibleng kunin ng Warriors si Russell Westbrook papuntang Warriors kasama si Al Horford. Katulad kasi ni CP3, ang gusto ni Westbrook malapit na sa hometown niya ang Los Angeles base ito sa report ni Mark Stein at Jake Fisher. Ayon naman kay Sean Cunningham sa isang radio show, gustong makuha ng Sacramento si Kuminga. Nag-offer na nung nakaraan, tinanggihan lang ng Golden State. Kapag nagsimula na ang Las Vegas Summer League, doon magkakaroon di umano ng traction kay Kuminga. Isa pang option doon si Russell Westbrook dahil kailangan pa rin ng Sacramento ng isang veteran point guard. Meron na silang Dennis Schroeder pero nakikita ko lang sa kanya kapag may pagkakataon yung Sacramento, iti-trade din si Schroeder. Mula ng 2021, nang tumanggi siya sa Gracia, 3 beses siyang na-trade habang nasa isang team.
Yung 2023 lang ang nakapag-stay siya ng 1 taon or 1 buong taon sa isang team lang, Lakers pa rin. Habang wala pa si Bill na napupuntahan, ang isa pang kalaban ni Westbrook sa Sacramento ay si Malcolm Brogdon.